Si Holly ay ang pangalawang anak, may mas nakatatandang kapatid na babae na si Vanessa, na siyang maganda, at may nakababatang kapatid na si Troy, na matalino. Ang kanilang ama na si Paul ay hindi masyadong nagbibigay ng atensyon, ngunit malapit si Holly sa kanyang ina na si Victoria, na mahilig mag-alaga sa kanya. Binigyan ni Victoria si Holly ng isang kaleidoscope na palagi niyang isinusuot sa kanyang leeg. Nakakalungkot, nawala si Victoria dahil sa kanser noong bata pa si Holly, at nagbago ang lahat. Nagsimulang maramdaman ni Holly na parang nawawala siya nang wala ang kanyang ina. Unti-unti, hindi na siya pinapansin ng mga tao sa paligid niya, tulad ng kanyang ama na nakakalimutan siyang tanungin tungkol sa araw niya o ng kanyang guro na hindi napapansin ang kanyang nakataas na kamay. Pagsapit ng pagtatapos ng tag-init, tuluyan nang nagiging hindi nakikita si Holly. Hindi na siya nakikita ng kanyang pamilya at hindi na rin siya lumalabas sa mga litrato. Nakalimutan ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang pag-iral at ginamit ang kanyang kwarto bilang imbakan. Habang tumatagal, natutunan ni Holly na mabuhay nang hindi nakikita. Nagrente siya ng apartment sa isang gusali kung saan walang magkakakilala, kaya't nagiging akma siya doon. Naglagay siya ng karatula para sa mga delivery person na iwanan na lang ang mga package sa kanyang pintuan upang hindi na siya makipag-usap kanino man. Nagtatrabaho rin si Holly bilang paparazzi, gamit ang kanyang invisibility para makapasok sa VIP places at kumuha ng mga litrato ng mga sikat na tao, na ibinebenta niya sa isang editor na si Ron sa pamamagitan ng text. Kahit na walang nakakakita sa kanya, gustong-gusto ni Holly na bisitahin ang kanyang pamilya. Si Troy ay nakatira pa rin sa kanilang dating bahay, ngayon ay sa basement, dahil nakakapagbigay ito ng inspirasyon sa kanyang sining. Si Vanessa ay may asawa na, at si Paul ay nagtatrabaho sa real estate. Kumakain sila ng hapunan ng magkakasama tuwing Biyernes, at dumadalo rin si Holly, bagaman agad din siyang umaalis dahil ito'y masyadong malungkot para sa kanya. May ilang bagay na gusto ni Holly sa pagiging invisible, tulad ng kakayahang pumunta saan man, makita ang lahat ng bagay, at hindi alalahanin ang kanyang itsura o ugali. Ngunit ang pinakamasakit ay ang hindi pagiging bahagi ng anumang bagay. Isang gabi, habang sinusundan ng isang celebrity sa isang bar, bigla siyang hinawakan ng isang bouncer na nagngangalang Shane, na sa kanyang pagkagulat, ay nakakakita sa kanya. Maraming tanong si Holly para kay Shane, ngunit hindi siya nito pinapansin at ginawa lang ang trabaho nito sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya. Kinabukasan, bumisita si Holly sa puntod ng kanyang ina at naalala ang pangako ng kanyang ina na palaging nasa tabi niya sa espiritu. Maya-maya, napagtanto ni Holly na pamilyar ang mukha ni Shane at sinuri niya ang tabloid na kanyang pinagtatrabahuhan. Natuklasan niya na si Shane ay isa sa mga lalaking inilantad niya na nandadaya. Sinuri niya ito at natuklasan na si Shane ay dating sikat na MMA fighter at world champion. Naging kasintahan din siya ng isang kilalang aktres at supermodel na si Juliana, ngunit matapos kumalat ang mga litrato ni Holly, naghiwalay ang magkasintahan. Laban si Shane ng mga tagahanga at bumagsak ang kanyang buhay. Siya'y naaresto, nawalan ng titulo, at natapos ang kanyang karera. Dahil sa pagsisisi, bumalik si Holly sa bar para humingi ng tawad kay Shane at inalok na tulungan itong ayusin ang kanyang reputasyon. Galit si Shane at ayaw nitong tanggapin ang kanyang tulong, ngunit napilit ni Holly na bigyan siya ng 5 minuto upang patunayan ang kanyang kakayahan. Nang makipagkita si Shane sa kanyang manager upang talakayin ang isang paparating na event, nagulat siya nang basahin ni Holly ang mga mensahe ng manager. Ipinunto ni Holly na nagsisinungaling ang manager at sinusubukang bayaran si Shane ng mas mababa sa nararapat. Matapos ipaglaban ni Shane ang patas na bayad at maabot ang kasunduan, kinausap niya si Holly, na ipinaliwanag na siya ay hindi nakikita. Sa simula'y hindi naniniwala si Shane, kaya tumawid si Holly sa harap ng isang paparating na taxi upang patunayan ito. Nasagip ni Shane si Holly, at nang makita ng driver na si Shane lamang, tuluyan na itong naniwala. Tila si Shane lamang ang nakakakita kay Holly, at iniisip ni Holly na may koneksyon sila at dapat magtulungan. Inanyayahan ni Shane si Holly sa kanyang apartment upang mag-usap. Kinaumagahan, bumisita si Holly ngunit hindi pinansin ang 3 paa na aso ni Shane dahil hindi rin siya nakikita ng mga hayop. Ipinahayag ni Holly ang kanyang teorya, dati siyang nakikita at si Shane naman ay hindi palaging hindi sikat, kaya't iniisip niyang kung matutulungan niya ito, maaaring maging nakikita siyang muli. Nagdesisyon si Shane na ibahagi ang bahagi ng kanyang kwento kay Holly, isiniwalat na itinakwil siya ng kanyang ama noong siya ay teenager at kung paano niya natuklasan ang kanyang hilig sa pakikipaglaban habang ipinagtatanggol ang sarili mula sa mga bully. Ngayon, nakikipaglaban pa rin siya, ngunit hindi na bilang propesyonal. Dumalo si Holly sa kanyang susunod na laban sa isang maliit na lokal na pagtitipon, lalo na't 10,000 lamang ang kinikita ni Shane. Ipinaliwanag ni Shane ang passion sa likod ng sport, na hindi maintindihan ni Holly,
ngunit sumang-ayon si Shane nang sinabi ni Holly na kailangan niyang magkaroon ng mas magagandang laban sa mas malalaking lugar. Ang problema ay walang sino mang mahalaga ang gustong lumaban kay Shane dahil hindi siya nakakabenta ng mga tiket, pero ipinangako ni Holly na aayusin niya ito. Pagbalik ni Holly sa bahay, nagsaliksik siya tungkol sa mga pinakasikat na manlalaban at natuklasan na inakusahan si Suarez ng paggamit ng steroids. Sa pamamagitan ng paglusot sa bahay nito, nagawa niyang kunan ng litrato ang bote ng kanyang mga gamot at ginamit ito upang ipan-blackmail siya. Pagkatapos nito, binisita ni Holly si Shane at habang naghihintay ng isang mahalagang tawag, naging malapit sila sa isa't isa habang nagbabahagi si Holly ng ilang kwento tungkol sa kanyang ina. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng isang tawag mula sa manager ni Shane na may malaking balita. Pumayag si Suarez na makipaglaban kay Shane sa loob ng 6 na linggo, salamat sa plano ni Holly. Sa mga sumunod na araw, habang isinusulong ng kanyang manager ang laban sa radyo, nagsasanay ng husto si Shane at sinamantala ni Holly ang pagkakataon upang kunan siya ng litrato para sa publicity. Gusto sana niyang dumalo sa laban, ngunit hindi siya komportable sa mga matataong lugar. Noong huling beses na sinubukan niya, siya'y malubhang nasaktan. Iminungkahi ni Shane na kung manunood siya ng laban sa TV, mas mabuting gawin niya ito sa apartment ni Shane, at pumayag si Holly. Sa gabi ng laban, pinahanga ni Shane ang lahat sa pamamagitan ng pagkapanalo, kahit na binayaran siya ng kanyang manager ng mas mababa kaysa sa ipinangako, na sinasabi ang mga buwis bilang dahilan. Matapos ang laban, nagulat ang isang reporter na hindi lumabas si Shane upang magdiwang, ngunit nilinaw ni Shane na nagdiriwang siya sa sarili niyang paraan. Bumalik siya sa apartment at matapos kumuha ng ice cream at ang kanyang aso, inimbitahan niya si Holly sa rooftop dahil maganda ang tanawin doon. Nagpasalamat siya kay Holly sa kanyang suporta ngunit nagtanong din kung totoo ba talaga si Holly, dahil minsan ang mga manlalaban ay nagsisimulang makakita ng mga bagay pagkatapos ng sobrang mga suntok. Hindi na-offend si Holly sa pagdududa ni Shane sa kanyang pagkatao, kaya nilinaw ni Shane na gusto niyang maging totoo si Holly, na pinatunayan sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nakita sila ng reporter at kinuha na ng litrato bago ito tumakbo, ngunit hinayaan nila itong umalis dahil hindi naman makikita si Holly sa litrato. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalambingan, at binigyan ni Shane si Holly ng kanyang unang karanasan. Kinabukasan, nakita ni Holly ang pahayagan at natuwa nang matuklasan na lumabas siya sa litrato, kahit na ang kakulangan ng liwanag ay nagprotekta sa kanyang pagkakakilanlan. Samantala, si Shane ay nasa isang press conference kasama ang kanyang susunod na kalaban na si Bones. Nang tanungin tungkol sa pagpaalis ng kanyang manager, kinumpirma ito ni Shane ngunit iniwasan ang tanong tungkol sa babaeng nasa litrato. Matapos ang press conference, sinundan ni Holly si Bones sa kanyang kotse at pinadalhan siya ng mga text upang ipaalam na mayroon siyang ebidensya na nagpalipas ng gabi si Bones kasama ang isang menor de edad. Upang mapatahimik si Holly, pumayag si Bones na talunin si Shane sa laban nila. Kinagabihan, sinundo ni Holly si Shane sa bar upang ipagdiwang ang kanyang paglitaw sa litrato, na nangangahulugang unti-unti siyang nagiging muling nakikita. Naputol ang kanilang date dahil sa tawag mula kay Juliana, na binati si Shane sa kanyang pagkapanalo at hiniling na magtagumpay siya sa paparating na laban. Mukha siyang masaya para kay Shane, ngunit iniisip ni Holly na nagpapanggap lang siya. Para kay Holly, malinaw na nakikipag-ugnayan si Juliana dahil nananalo na ulit si Shane, at kung hindi, hindi niya ito papansinin. Hindi nagustuhan ni Shane ang ugali ni Holly kahit pa iginiit ni Holly na iniingatan lang niya si Shane. Sa araw ng laban, madaling natalo ni Shane si Bones, salamat sa pakikialam ni Holly. Ngayon na bumalik na siya sa spotlight, sinubukan ni Holly na ipadala ang mga litrato ng kanyang pagsasanay kay Ron, ngunit hindi ito nakita ni Ron para ilathala. Kaya nagbago ng taktika si Holly at nag-imbento ng chismis na pumayag si Matt Ate na magkaroon ng rematch kay Shane. Dahil sa maraming taon ng mapagkakatiwala ang impormasyon ni Holly, naniwala si Ron at inilathala ang kwento. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Matt Ate mula sa kanyang manager upang ayusin ang laban. Ayaw ni Matt Ate ng rematch sa isang taong natalo na niya, ngunit dahil kumalat na ang balita, iginiit ng kanyang manager na wala silang magagawa kung gusto nilang mapanatili ang kanilang mabuting reputasyon. Pumasok si Holly sa bahay ni Matt Ate upang maghanap ng ebidensya para sa blackmail, ngunit sa kasamaang palad, malinis si Matt Ate. Pagkatapos, binisita ni Holly ang kanyang kapatid at nalaman niyang buntis ito, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi sinabi ng kanyang kapatid sa kanyang asawa, kaya iniisip ni Holly na mayroong affair na nagaganap. Kinagabihan, ipinadala ni Ron si Holly sa isang bar kung saan nakita si Juliana na may kasamang date upang kumuha ng litrato. Gayunpaman, pagdating niya, nagulat si Holly nang makita si Juliana na umiinom kasama si Shane at hinahawakan ang kamay nito.
Nagalit si Holly kay Shane bago umalis ng bar, at sinundan siya ni Shane upang magpaliwanag. Mahalaga si Holly sa kanya, ngunit may kasaysayan sila ni Juliana. Habang masaya si Shane kasama si Holly, hindi ito totoo sa ibang tao, at ayaw ni Shane na magmukhang baliw sa publiko. Nagdesisyon si Holly na tapusin na ang lahat sa pagitan nila, naayos lang kay Shane dahil wala naman siyang nahanap kay Matt ate. Doon nalaman ni Shane na inaayos ni Holly ang kanyang mga laban. Galit sa kawalan ng tiwala at sa pagiging isang huwad, pinaalis ni Shane si Holly. Bumalik si Holly sa kanyang karaniwang trabaho bilang paparazzi at sinubukang huwag pansinin ang balita na muling nagkabalikan sina Shane at Juliana. Ilang araw pagkatapos, habang nalalasing si Holly sa kanyang apartment, nagulat siya nang bisitahin siya ni Shane. Sinabi ni Shane na kailangan niyang aminin ng isang bagay, hindi ang mga litrato ni Holly ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Juliana o kung bakit siya natalo sa laban. Nang sumikat si Shane, naisip niyang hindi na niya kailangang magtrabaho at naging tamad. Pareho silang naglolokohan ni Juliana, at nang tuluyang gumuho ang lahat dahil sa mga litrato, hindi niya nakayanan. Napagtanto ni Holly na hindi niya kasalanan ang lahat, kaya hindi rin bumalik ang kanyang visibility. Gusto ni Shane na bumawi kay Holly kaya sinubukan siyang halikan ni Holly, ngunit tinulak siya ni Shane, ipinaliwanag na nais niyang maging mas mabuting tao ngayon, at ang pagtataksil ay hindi nakasama sa kanyang buhay. Iniisip din ni Shane na kailangan ni Holly na tingnan ang nangyari sa kanya mula sa ibang perspektibo at harapin ang katotohanan. Nainsulto si Holly sa pahiwatig na gusto niyang ganito ang kanyang buhay. Pinaalis ni Holly si Shane at nagalit, sinira ang kaleidoscope ng kanyang ina. Kinabukasan, labis na nalungkot si Holly nang matuklasan niyang hindi na niya nakikita ang sarili sa salamin. Desperado para sa mga sagot, pumunta siya kay Shane sa gym, ngunit hindi na rin siya nakikita nito. Habang naglalakad-lakad si Holly sa lungsod nang hindi alam ang gagawin, bumisita si Juliana kay Shane, na natuwa na nakikita siyang nagsasanay muli dahil hindi siya nakikipag-date sa mga talunan. Bagamat sinabi ni Juliana na biro lamang iyon, nagsimula si Shane na magduda sa kanyang mga intensyon at iniisip kung tatawagan pa siya ni Juliana kung hindi siya muling sumisikat. Samantala, naiisip ni Holly na baka hindi na siya magtagal bago tuluyang mawala, kaya't nagdesisyon siyang bisitahin ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon upang magpaalam. Una, nalaman niyang hindi pa sinasabi ni Vanessa sa kanyang asawa ang tungkol sa pagbubuntis. Pinili ni Holly na sipin ang basurahan para ipakita ang pregnancy test. Masaya ang bayaw niya nang malaman niyang magkakaroon sila ng anak, ngunit natatakot si Vanessa. Buong buhay niya, tinitingnan lang siya bilang maganda at lagi siyang ikinukumpara sa kanyang mga kapatid ng kanilang ina. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat maging ina. Pinalakas ng kanyang asawa ang loob niya at nangakong magiging mabuti silang magulang. Nagulat si Holly sa mga pag-amin na ito dahil hindi niya kailanman nakita ang ganitong side ng kanyang kapatid. Sunod, binisita ni Holly si Troy at pinanood ang pelikulang ginagawa nito, na sa tingin niya ay maganda. Nang dumaan ang crush ni Troy sa bintana, mabilis na lumabas si Holly, na naging sanhi ng pagkadapa ng babae. Lumabas si Troy upang tulungan ito at sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang babaeng gusto niya. Pagkatapos, bumalik si Holly sa loob upang bisitahin si Paul. Iniisip niya kung bakit hindi na nagde-date ang kanyang ama at bakit nagtatrabaho siya ng gusto kahit na ayaw niya ito. Natuklasan din niya ang mga sleeping pills at 3 litrato ng kaleidoscope art, na pagtatanto na hindi pa rin nakaka-move on si Paul mula sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang oras, naglakad si Holly kasama si Paul patungong sementeryo at napagtanto niyang tama si Shane. Hindi lang siya ang nawalan, naapektuhan din ang kanyang mga kapatid at ama. Lahat sila ay nasaktan, ngunit nakatuon lang si Holly sa sarili niyang kalungkutan kaya hindi niya napansin ang pagdurusa ng kanyang pamilya. Laging inaasahan ni Holly na sila ang magpapagaan ng kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya naging sandigan ang kanyang pamilya. Alam na niya ngayong kailangan niyang baguhin iyon. Matapos humingi ng tawad sa kanyang ama, sumakay si Holly ng bus para panoorin ang laban ni Shane kay Matt ate, kahit na delikado ito dahil kailangan niyang sumama sa maraming tao. Hindi maganda ang laban ni Shane, kaya pumasok si Holly sa ring upang suportahan siya. Hinawakan niya ang kamay ni Shane at ipinangako na nandyan siya para sa kanya anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, muling nakita siya ni Shane, pati na rin ng lahat ng tao sa audience, kabilang si Juliana. Hindi ito napansin ni Holly at patuloy siyang sumigaw ng suporta mula sa labas ng cage hanggang sa pinaalis siya ng security. Natapos ni Shane ang laban nang wala siya at sa kasamaang palad, natalo ito sa maliit na pagkakaiba ng puntos. Matapos ang laban, nagpakita si Juliana ng simpatsya kay Shane ngunit pinakawalan din ito upang makita si Holly. Nagmadali si Shane patungo sa hallway, sinabing kasama niya si Holly sa security, at niyakap siya. Pagkaalis nila,
Inamin ni Holly na tama si Shane tungkol sa kanyang buhay at inamin naman ni Shane na tama si Holly tungkol kay Juliana, kaya't nakipaghiwalay siya dito. Ibig sabihin ay maaari na ulit silang maghalikan. Ilang araw pagkatapos, binisita ni Holly ang kanyang ama at sa wakas, nakita na ulit siya ni Paul. Nagyakap ng mahigpit ang mag-ama, at nagkasundo silang muli. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, magkita tayo sa susunod na video.